stainless railings, stainless frame, mga kaibigan. Ang stainless na to ay 2x2, 1.2 lang ang kapal, manipis siya eh. Dapat 1.5. Kasi pag winilding mo yung 1.2, lumulundo kasi yung mga kanto, guys. Wala kasing available na 1.5 pilitan para magawa ang mga frame na to. Imbes na ang frame ng glass ay aluminum, gusto nang mayari stainless na diretso. Tapos dyan nilalagay yung glass. Ganyan kalaki yung glass. So yung glass natin, yung 6x8 na glass ay hahatiin yun eksakto dyan sa butas na yan. Pag hinati mo yung 6x8, hahatiin mo pa length twice, sakto yan, nakasukat na yan. Kaya naman natin nililinisan na yan kasi sinasabon natin yan. Steel wool ang pinangkukuskus dyan para kumintab. So medyo may mancha-mancha. Pag may mancha-mancha yung stainless at wala namang gas-gas, huwag nyo yung i-grind yan, huwag nyo yung ibabapping muna. Kasi nonsense, useless. Kahit kung i-bapping mo yung stainless na marumi, ay lalo nang masisira yung kulay, guys. So linisan mo muna. Yan, brasin, ayan steel wool, pero huwag mo masyadong kaskasin. Tama-tama lang. Isabon na powder. Punasan mo, punas. Ang ipupunas mo dyan na basahan yung dapat yung cotton mo. Para matanggal yung yung sabon-sabon. Bali 3 basahan ang ginagamit ko dyan eh. Pag matapos ko yung unang basahan na yan, susunod ko na naman yung pangalawang basahan para malinis siya. Pagkatapos yung pangalawang basahan, sunod ko na naman yung pangatlong basahan, pang final. Minsan kasi guys, pag gumagawa kayo ng stainless, huwag nyo ilalagay kung saan-saan yan sa construction site. Kasi pag yan ay nalagyan ng semento, masisira na yung kulay. Kasi lilinisin mo yun, magagasgasan. So, sayang. Kailangan may plastic lagi habang hindi mo pa ginagawa. Para hindi magasgasan. Iwasan yung magasgasan yan. Kasi ang hirap yan linisin. Ang hirap yan patin-patin. Kasi yan ay mirror finish kasi yan. So maselan nagasgasan. Hindi mo na yan may babalik sa dating kintab yan pag nagasgasan yan. Well, pag halimbawa gumawa ka yan, huwag mong bastang papatong lang yan kung saan. Kailangan meron kang working table na plywood. Doon may papatong. Lamesa talaga, yung 4x8 na lamesa. Kung mahaba, dudugtungin mo yun. 2 4x8 magkadugtong para mahaba. Kailangan naka-level, pantay. Tapos, pag natapos mo ng isa, linisin mo yung lamesa mo. Kada ibaliktad mo, linisin mo para hindi siya magasgas. O kaya, lagyan mo ng patungan na rubber matting, guys. Para hindi magasgas talaga. At eto, kita nyo yung mga edges. Pero malabo kasi yung camera natin eh. Pero ayan nyo guys, abangan nyo yung sunod na camera ko. Bibili ako ng magandang camera. Luma na kasi itong ginagamit ko. Ito, paikot ang frame. Ayan, bali natapos ko na lahat linisan. Kasi bukas, magkakabit na ako ng stop-on. Yung holder ng ng salamin. Abangan nyo guys, dahil kakabit natin bukas. Pagkatapos natin kabit yung stop on, yung glass naman ang ikakabit natin dyan. Pagkatapos isisilant natin. Ayan. Ay nga pala, ipakita ko sa inyo yung anchor bolt. Ito yung mga poste natin, binaon lang natin dyan sa flooring.
Ayan, 4 yan na kabilya, number 10. Tapos, binarinahan natin ng number 10 din na talim ng rotary drill. Hindi ko na ipinakita guys kasi palagi nyo nakikita ito sa mga vlog ko sa YouTube eh. Tapos, sinwinilding natin sa mga kanto. Ayan, kasi yung tiles natin, yan eh, kaya niyang habulin yung mga kinabit natin yan. Makukuberan yan ng tiles guys. Ayan. Kita ko sa mga comment dati sa mga vlog ko na kunin mo daw, hanapin mo daw yung kabilya dyan sa flooring at doon ka raw magkabit. Mali yon. Ayun ay pang sinaunang style. Old school. So kasi kapag binungkag mo yan, kinalkal mo yung flooring na yan, yung bakal dyan kung mahanap mo, hindi yan eksakto sa puno niya. Anong puno? Sus Ginoo, Bisaya magud. Hindi eksakto yan sa puno ng poste. So, malayo, di ba? So, paano may kakabit yun? Tapos, na-distract na yung bakal. Kasi sininsil mo eh, na-distract na yung simento eh. Kahit may kabit mo man doon, maluwag pa rin siya. Kasi yung bakal, pinagkabitan mo dyan sa flooring ay wala na, hindi na siya nakakabit sa simento guys. Yan. Kaya yung mga nagko-comment dati sa akin, pasensya na po. Gusto ko lang naman kayong matuto sa magandang paraan. Eto, tested na itong mga ginagawa kong to. Almost 20 years na mahigit. No? So, huwag kayong magalinlang na gayahin to. Pinagmamalaki ka talaga to dahil tested eh. Diba? Ito yung ginagamit ng cantilever sa mga building. Ano ba, mga extension, yan. Alagyan mo na lang ng kabilya, dikitan mo lang yan ng pandikit. Pero pag bumili ka sa merkado, nabilihan ng mga hardware, mahal yan yung mechanical bolt na tinatawag. So, gumawa ako ng sariling akin na ginagamit. Ito naman yung poste ay hindi diretso. Ayan, tinapyas ko yung poste sa bandang itaas. Sa banda baba kasi, yan ako nagsukat. Tingnan nyo, walang bawas, no? So, yung mga gumawa ng poste, syempre, kailangan naka-fit yan. Stainless kasi yan, eh. Nung tinabas ko, yung poste, ay, tabas siya. So, bali, lang na yan. Masilihan na lang yan ng, pati. Dito naman sa corner, dito. The same. Lahat yan, naka-anchor bolt. Mechanical bolt. Doon sa mga hindi nakakam ng mechanical bolt, yung kabilya ay binahon sa concrete na matigas, na maganda ang pagkatigas niya. Kahit sa hollow blocks sa pader pwede rin, pero lagyan mo ng pandikit. Lagyan mo lang ng epoxy and tapos kapit. Ayan guys, okay na.